Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga reyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Epekto ng Bagyong Christine hindi gaanong ramdam sa La Union, mga local government units o LGU naging maagap sa paghahanda. Si Albert Kawile ng RP Agoo sa report. Nupay na ipasidong iti signal number 3 iti entero probinsya. Sa anunay anarik na ti epekto ti Bagyo Christine iti probinsya ti La Union. Sakbay asimang pati bagyo, proaktibo dagiti lokal a gobyerno iti panagsagana ken panangisayan ka iti preemptive evacuation kadagiti pamilya agnanaed kadagiti nalaka amalayos a lugar. Agdagop iti 280 pamilya katupag iti 70 38 individual ti na-evacuate kadagiti evacuation centers, particular kadagiti ili ti Luna, Bangar, Balawan, Bacnotan, Santo Tomas, Rosario ken siyudad ti San Fernando. Mismo ani Governor Rafi Ortega David tinaglikmot kadagiti evacuation centers tapno mangipay iti tulong ken tapno masigurado ang nasaya ti kasasaad dagiti nagbakwit. Agarup sang arriba food packs ken non-food items tinaywaras ti gobyerno provinsyal ken sinigurado na nga dapay umdas a maiwaras no bilang umado ti bilang dagiti apektado. Nupay na adan ti brownout iti 35 a barangay dagos a naisubli ti serbisyo ti kuryente. Gaputan na dagdagos ti panagtignay dagiti kompanya ti kuryente nga dan coverage kadagitoy aluglugar. Iti agdama awan iti nai-report ang nadadahal kadagiti apit ken mangnamnama dagiti lokal a gobyerno asana nakaro ti epekto ti bagyo iti sektor ti agrikultura. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert Kawile. Higit 700 pamilya sa Pangasinan inilikas sa mga evacuation center dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Pamamahagi ng relief packs nagpapatuloy. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Walay dagop ya siyam na sostan walura ya pamilya o 3,000 na sostan 17 ya individual dyan Pangasinan so walat evacuation center o nungad Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO na ika-24 ya Oktubre 2024. Sararayang totoo at saray na apektuhan ya Bagyon Christine na nibitlan agaw sa masakbay evacuation at saray apektadong pamilya at nungad ganganan Pangasinan Governor Ramon Gico III pinasigurado ay kamaungan daray residente ni Romney. 4 na sostan 80 hygiene kits untan met so agni bilang niya relief packs sa imbunog ya provincial government ya Pangasinan. Walamot iray balay jaduyag ya Pangasinan ya adlap kaiba iray traditional low-lying areas tan coastal areas. Kiibad Sara Ryan Balay sa Alaminos City, Binmalay, Dagupan City, Sual, Infanta, Labrador, San Fabian, Lingayen, tan Bulinaw, unungad kindi Pia Flores, manapod Pangasinan PDRMO, imababalay dalap dyan Malaya Bulinaw tal Labrador dyan parehon ni Bitlan Agaw. Manlalapod dyan Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky Kasipit. Forced evacuation sa mga residenteng naninirahan malapit sa dagat sa Balayan, Batangas, ipinatutupad. Pamilyang nasa evacuation center sa lalawigan umaabot na sa mahigit 400. Ang detalye mula kay May Formaran ng RP Lucena. Nagpatupad na ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Balayan, Batangas sa mga residenteng malapit sa dagat dahil sa nararanasang pagbaha dulot ng Bagyong Christine. Ayon sa pabatid ni Mayor Junior Fronda, posible ring magdeklara ng state of calamity ang lokal na pamahalaan dahil sa pinsalang inabot nito. Samantala, ayon sa pabatid ng Batangas PIO sa huling situational report ng PDRRMO, umaabot na sa kabuwang 440 pamilya o may katumba sa 1,557 na mga individual sa lalawigan ang pansamantalang lumikas sa mga evacuation center at kanilang mga kamag-anak dahil sa pananalasa ng bagyo. Mayroon ng 2 totally damaged at 24 na partially damaged na kabahayan ang naitatala sa buong lalawigan.
Ibinahagi ni Batangas PDRRMO Chief Dr. Amor Calayan na nakadeploy na ang rescue and response teams ng probinsya para sa pagsasagawa ng rescue operations and assistance and rapid damage assessment and needs analysis o RDNA. Nakatutok na rin ang PSWDO para sa deployment ng mobile kitchen para sa paghahatid ng hot meal sa mga apektado ng bagyo. Nagkakaloob na rin ang Provincial Health Office ng mga gamot at iba pang medical needs na evacuees. Mula sa RP1 Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May Formaran. 11 munisipyo at isang lungsod sa Eastern Samar isinailalim sa state of calamity. May ulat si Sok Aberian ng RP Borongan. Igin pa ilaro may state of calamity in unsing nga mga munisipyo sa nga syudad na probinsya ng Eastern Samar ng Merkules, Oktubre 23, tungod ang mga pagbabaha daran severe tropical storm Christine kundiin maabotin por lo menos 16,000 nga mga pamilya ang probinsya adton apektado. Ginisa ang state of calamity han norte nga mga munisipyo han probinsya lakip na dinhi adton syudadhan Borongan, Bungtuhan Maydolong, San Julian, Sulat, Taft, Canavid, Dolores, Uras, San Policarpo, Arteche, Maslug ug Gipapad. Ginaprubaran ang nasabi nga deklarasyon ang sanggunian panlalawigan kataliwan han rekomendasyon tikang adton local government units durante han gindumara nga Disaster Risk Reduction and Management Council meeting nga pinangunahan ni Eastern Samar Governor Ben Evardoni. Tika nga syudadhan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sok Aberia. Bureau of Fire Protection o BFP Calbayog, handa na para sa darating na Undas 2024. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Sa nahikay nga report sa Radyo Pilipinas Calbayog sa Bureau of Fire Protection, BFP Calbayog City Fire Station, ilarom sa pagpamuno ni Acting City Fire Marshal Fire Senior Inspector Teresito T. Tuazon, tinikangan niya na maabot Domingo, Oktubre 27, tubtob Martes, Oktubre 29, naka-heightened alert status code blue and buhatan, pagpangandam para sa uplan kaluluwa, kasumpay sa pag-obserbar sa Undas 2024. Tinikangan adlaw Miyerkules, Oktubre 30, tubtob Sabado, Nobyembre 2, naka-full alert status code red and buhatan, ngan pagka Nobyembre 3, ada sa white alert status o balik na sa normal ang operasyon. Ang mga personahe sa BFP Calbayog ang nagde-deploy sa strategic location sa syudad, sugad sa mga sementeryo ug mga simbahan. Yan nga pag-obserbar sa Undas, nagpapahinomdom ang BFP nga maging mabinantayon ug tanan nga oras himuon prioridad ang fire safety precautions. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Pagbibigay halaga sa mga karapatan ng isang persons deprived of liberty o PDL kabilang sa layunin ng National Correctional Consciousness Week celebration. Balita mula kay Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Ang pag-ila sa tawhanong katungod sa mga persons deprived of liberty o PDLs may usa sa mga katuyuan sa pagsaulog sa National Correctional Consciousness Week matag ikatulong semana sa Oktubre. Sa pamahayag ni Jail Senior Inspector Danilo Noquil, Acting District Jail Warden sa BJMP Surigao del Sur District Jail, kabahin sa mga aktibidades nila karon maong paghatag og libreng legal services pinaagi sa Public Attorney's Office o PAO.
konsultasyon sa Parole and Probation Office, pagpahigayon og mga sports ug spiritual activities, mga skills training pinaagi sa TESDA ug pagtunol og hinabang gikan sa DOLE ug DSWD. Sa kasamtangan, adunay 80 ka mga PDLs nga anaa ilawom sa pagdumala sa Surigao del Sur District Jail. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Ministry of Social Services and Development o MSSD Sulu, patuloy ang kalinga at serbisyo sa mga returning Filipinos o RF mula Sabah, Malaysia. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Matod pa yung yuon mui Filipino dahil nga Sabah, Malaysia, sumuno mga adlaw. Inin kaya bahagi Jean Rose Halipa, alternate DRRM focal sa Ministry of Social Services and Development at MSSD Sulu. Mapuas siyang bakan sin upis, ina muna kalalagyan sin mga returning Filipino sa RF. Matod pa lang niya program sin MSSD amon makadya nga kahampitan. Hapat matanto makabangon, iban di na mapuhus tumulak pagwahula, magbalik in mga ini. Manjari sila magkainahon pa mga Municipal Social Welfare Officer haluhan haso paya magkahati ang mga program makadya kasuran iban kahampitan. Habihawon wala day sa blong niya na hundungin pagsangsa sin upis misan gimuha sin bulan yaun in kaisunan dayng ha Supreme Court sina insulu bukod na bahagi sin Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Masidyo ko palong pa niya in supply ha upis amon kabiyak sa ni pagdihil nila pa mga RF benasin kawantag 5 kilo bukas iban family food packs. Dayng ha RP Holo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.